And ito lang no guys, ito lang yung iiwan ko rin sa inyo for today no mga kaibal, para sa mga ka-Iskonian ko. Nakita po natin kung paano ipaglaban ni Isko ang Maynila. Nakita po natin kung paano pahalagahan ni Yorme ang Maynila. Nakita po natin na si Yorme hindi basta-basta nagpapagamit kung kanino man. Dapat higit sa lahat tayong mga Iskonian ang nakakakita nun. Tayong mga Iskonian ang nakakaalam nun. Alam po natin ang pinagdaanan ni Yorme. From rags to riches, no? And alam natin na kinalaban niya mismo yung mga konseho kung saan siya nabibilang bilang majority, at tumiwalag siya sa mga konseho na yun dahil alam niya na hindi yun kapakinabangan ng mga mamamayan, pero ipinaglaban niya pa rin, pinanindigan niya pa rin. Ganyan po manindigan si Yorme. At bilang ako supporter ni Yorme, yan po yung isa sa mga katangian na hinahangaan ko sa kanya. Dahil mismo sa akin, mismo ako, na-apply ko yan, no, sa sarili ko. Ang kabaliktaran nga lang, no, malungkot na katotohanan na may mga tao talaga na kagaya ni BMT, no, na marupok po yung paninindigan, no, dahil hindi niya po nakikita o nakikilala si Yorme ng buo. Sana yung mga taga Maynila, no, sana makita nyo, no, maalala nyo yung mga magagandang bagay na na nagawa ni Yorme para sa hindi naman para kay Yorme, para sa buong Maynila yun, yung ginagawa niya. Sana wag kayong magpa-bulag, no, wag kayong magbulag-bulagan o magbingi-bingihan kapag dating ng panahon, no, na maaaring pagsisihan nyo kung hindi kayo mamimili ng tama, no, o hindi kayo mapupunta sa right choice. Ika nga, huwag tayong magpadala sa mga sabihin na natin yung ang tawag doon guys, yung sa bungad lang, no, yung pambungad lang. Dapat hanggang dulo kasama kayo. Ayan. Ang isang Iskonian, Yorme pa rin, no, ang pinaka best choice pagdating sa pagka-mayor ng Maynila. So yan lang.